nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina. Pero nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes kaya magdadala pa rin ang pag-ulan na may kasamang malakas na hangin ang bagyo. Tuloy rin ang epekto ng hanging habagat sa Metro Manila at iba pang karatig probinsya. Para sa ibang update sa panahon, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres ngayong umaga. Good morning, Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Veronica, tumigil na yung ulan dito sa Manila. Pero ano-ano ba yung mga probinsya ang nakaranas ng pag-ulan ngayong araw? Sa ngayong araw, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning. Released yan by National Capital Region, PRSD. Naka-orange warning pa rin tayo sa may Zambales, Bataan. Yellow warning naman sa Tarlac at Pampanga. Inaasahan yung light to moderate with occasionally heavy rain sa Laguna at nakakaapekto na ito sa ilang parte or sa Bulacan, Metro Manila, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal at ilang parte ng Quezon po. Okay, Veronica, kanina banggit natin, no, signal number 1 pa rin sa Batanes. So, expect ba natin magdadala pa rin ng pag-ulan doon sa probinsya? Ano yung mga dapat paghahanda dyan? Po kung sa may Batanes naman, wala naman na tayong nakikitang heavy rainfall na posibleng maidulot netong si Karina sa may Batanes, Babuyan Islands area. Although, mapapag-ibayo pa nga nitong ni Karina yung habagat, so asahan pa nga rin natin maulan western section ng Luzon po. Hanggang kailan yung binabanggit mo lang na magiging maulan pa? So nakikita natin na posibleng maging maulan pa kung dito sa Metro Manila ang ating pagtaya ay posibleng maulan today, tomorrow, maulan pa rin. Pero hindi kasing lakas ng ulan nung Monday to Wednesday. And then weekend, improving weather na po tayo. Yung alam ko paulit-ulit kahapon yung reference ng mga tao doon sa experience na para daw itong Ondoy, pero ang Pag-asa may paliwanag dito na parang hindi siya dapat i-compare at may dapat tamang basihan, halimbawa doon sa amount ng ulan or kung ilang araw ito. Pwede bang paki-explain sa amin? Opo, so etong si Ondoy kasi, in a span of a short time, like 6 hours, nakabuhos ito ng around 300 millimeters na mga pag-ulan. Kung i-compare kasi natin ito, napakalaki noon in 6 hours. Although, nung 23, naka-record ng 200 plus millimeters of rain, itong Quezon City natin na Science Garden, Quezon City, ayun naman ay for 24 hours. So, ngayon, tinitingnan natin yung data natin for July 24 kung gaano ba karami yung naibuhos na ulan nitong si Habagat, enhanced by Karina. So, titingnan natin kung ayun ba ay masusustain yung ganong klase katulad ng kay Ondoy. Pero kasi yung iba nating kababayan, may sinasabi sila na yung ngayon lang sila binaha. Halimbawa, dun sa Maynila or yung ibang lugar sa Novaliches. Bali, iba-ibang factors yan, not necessarily because of yung amount ng rainfall. Veronica? Opo, tama po kayo. Marami na din kasing pwede naging factor like masyado ng congested yung area or pwede nagkaroon ng problema sa mga drainage. So, titingnan din natin yung data natin compared sa ano bang meron sa lugar po nila. Veronica, habol lang ako ng tanong, meron pa ba tayong binabantayan na sama ng panahon sa pagtatapos ng Hulyo hanggang sa pagsalubong natin sa Agosto? Sa ngayon naman ay kung next 3 days, kasi hindi natin agad masasabi kung may bagyo hanggat hindi pa natin nakikita siya sa ating satellite image, yung mga signature niya. Pero for now, wala naman tayong namomonitor low pressure area man or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Okay. Maraming salamat kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.